Isa siyang mapagmahal na amang nagsumikap para suportahan ang pamilya. Buti na lang at nakikinig ka. Batang ina siyang nangangarap maging sikat na influencer. Hi mga des! Pinagawa ako ng video tungkol sa 15 kakaibang bagay tungkol sa akin. So una, Nang maranasan ng batang mag-asawa ang nakakatakot na paglusob sa kanilang bahay, nagsimula ang madilim na sabwatan na nauwi sa kamatayan. May suot silang itim na mga maskara, itim na mga damit, itim na pantalon. Bawat pulgada ng balat nila ay natatakpan. Ibinunyag nito ang madilim na sabwatan na nauwi sa kamatayan. Maari, may mga problema tayo, pero hindi ko kailanman naisip na mangyayari ito. Ako si Elizabeth Milner. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Female Criminals. Nagsimula ang kwento sa Titus County, Texas, sa East Texas, kung saan nag-umpisa ang pag-iibigan ni Samantha Wolford at Ernie Ibarra. Wow! Hindi ako magsisindi ng sigarilyo. oo nga pala, nakalimutan ko siya. Dahil hawak mo yung iPad mo. Kahit saan tayo, kahit saan. At least naikinig ka, pero dahil na nakakatawa yung episode. Anong episode ito? Pat. Si Ernest Labarra Jr., mas kilala bilang Ernie, ay ipinanganak noong Pasko ng 1985. Lumaki siyang mahilig magpasa. Habang umuunlad ang teknolohiya, natuon si Ernie sa computer at natutunan niya itong ayusin mag-isa. Noong 2008, nakilala niya si Samantha Wolford, batang ina na si Samantha nang makilala niya si Ernie. May kambal siyang anak mula sa dati niyang high school na kasintahan. Pagkalipas ng 3 taon mula nang makilala ni Samantha si Ernie, nagkaroon sila ng ikalawang pares ng kambal ni Samantha. Lumaki pa ang pamilya nila nang mabuntis muli si Samantha noong 2013 para sa ika-5 anak. Nagdesisyon akong gumawa ng siguro pregnancy vlog. Nag-pregnancy test ako kagabi at lumabas ang resulta. Hindi ko malaman kung positive o negative ang resulta. Sobrang labo ng mga guhit doon. Akala ko talaga negative yon kasi hindi tamang panahon mabuntis, tsaka umiinom ako ng birth control. Kaya hindi ko naisip na maging positive, pero natakot pa rin ako. Pinatigin ko rin sa ilang tao at hindi rin nila masabi kung positive o negative. 2 trabaho ang pinapasukan ni Ernie para sa pamilya. Umaasa si Samantha na sa YouTube channel, makakatulong siyang kumita ng dagdag pera. Hi guys! Nandito ako sa isang tattoo convention at magpapalagay ako ng dermal anchor piercing sa dibdib ko. Kinakabahan ako. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito na. Paano ko pinakita sa inyo na talagang tinamad ako sa aking vlog tungkol sa pagbubuntis? Oo, naninigarilyo pa rin ako. Alam ko masama yon, pero hindi ako palaging naninigarilyo. Basta kung nasaan yon. May isig ako na madalas gamitin, pero mas espesyal pang totoong sigarilyo ang hinihitit ko. Tinatry ko. Pero, sang-ayon ng doktor ko na masyado akong maraming stress sa buhay para bigla na lang tumigil ng tuluyan. Maganda nung nabawasan ko sa 3 o 4 na sigarilyo kada araw, pero ayaw ng doktor kung tumigil ako ng tuluyan dahil baka mapaaga ang panganganak ko kapag wala na akong kahit anong bisyo sa dami ng stress ko. Hindi ako madalas maglaro ng video games. Hindi ako lumalabas. Hindi ako naglalabas ng sama ng loob sa mga kaibigan. Wala talaga akong bisyo. Nakakabahala panurin ang video, pero masaya namang tinanggap ni Samantha ang ika-5 anak, isang sanggol na babae. Magandang umaga mga YouTuber. Matagal na rin pero may binigay na magandang ideya ang kaibigan ko. Kaya gagamitin ko ito ng husto at babaguhin. Gusto niyang malaman ang mga tips at payo kung paano ko hinaharap ang buhay. Naisip ko na pwede ako magbigay ng araw-araw na tip para mas mapakinabangan ng oras at gawing mas maayos ang lahat. Ngayon, bilang isang pamilyang may 7 miyembro, nagsimulang lumitaw ang mga problema sa relasyon ni Samantha at Ernie. Mahilig maglaro ng video games si Ernie. Dayunpaman, ang kanyang hilig sa paglalaro ay nagdudulot ng maraming pagtatalo sa pagitan nila ni Samantha. Nagkaroon ng issue sa avatar ni Ernie na pinakasalan ang gaming character ng ibang babae. Para kay Samantha, lumagpas na ito sa hangganan kahit virtual lang ang kasal.
Bilang paghingi ng tawad, pumayag si Ernie na gumawa ng malaking hakbang para ipakita ang pagmamahal kay Samantha. Noong 2014, nagharap sila at nagsabing oo, pero sandali lang ang itinagal ng pagiging mag-asawa nila dahil may paparating na problema. Madaling araw na ng Pebrero 2015. Natutulog sina Ernie at Samantha nang biglang pasukin ng 3 nakamaskarang salarin ang kanilang bahay. Kwentuhan mo ako kung anong nangyari. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Nasa kama ako at natutulog, tapos may narinig kaming ingay at sa sandaling nabuksan ko ang mga mata ko. May biglang kumaplot at hinila ko palabas ng kama. Ibinagsak sa sahig at itinali habang tinatakpan ang mukha ko. Ay, Diyos ko. Sige. Yaya, hahampasin kita ng salamin mo paulit-ulit. At patuloy lang akong lumalaban, pero hinayaan ko na lang siyang gawin yun. Anong pangalan ng asawa mo? Ernest Ibera. Ernest Ibera. Sige. Pagdating ng pulis sa bahay, natutulog ang mga bata. Pero nawawala si Ernie. Kinuha ng mga sumalakay sa kalaliman ng gabi. May suot silang itim na maskara, itim na damit, itim na pantalon. Bawat pulgada ng balat nila ay natatakpan na parang salamin. Wala akong makita. Isa sa kanila ay binanggit ang pangalan Luke. Pero yun lang talaga. Yun lang ang natatandaan ko. Isa sa kanila ang nagsabi, "Oy, Luke!" Napalingon sila, pero yun lang ang natatandaan palatandaan sa kanila. Patong medyo mechanic. Hinila nila ako pababa dahil nandoon siya. At pinaghiwalay kami. Bumaba ako at tuguan ang mukha niya. May mga baril na nakatutok sa ulo niya. Alam mo ba kung anong gamit nila sa pambububog sa kanya? Pero, Sige, naalala mo ba ang itsura ng baril? kailangan lang niyang islide at ituon sa lalaki at nakatutok talaga sa kanya. Natatandaan mo ba kung anong mga kulay? O kahit anong detalye na ganun? Itim ang baril. Sige. At kayo ba ay nasa itaas? True love. Ayos ka lang? Kailangan mo ba ng medical na tulong o ano pa man? Sinampal mo ba ako? Hindi lang namamaga, guys. Hayaan niyo ako. Maglagay ka ng pamumula sa mukha mo. Sabi niya, tingnan mo siya, pero ayaw naman yung tumingin sa kanya. Kumusta ang mga bata? Natutulog na silang lahat sa kama at hindi ginulo ang mga bata. Tinanong niya, kumusta at nasaan ang mga anak ko? Sabi niya, hinampas siya sa bibig gamit ang baril at sinabing, wala ako pa kayo sa mga bata, ina. Sa tingin ko, hindi ako maglalaro kay Chito. Hinila nila pataas ang buhok niya at sinabing, tingnan mo siya. Hinila pa atras ang ulo ko. At tinignan niya ako at sinabi niya, yan na ang huling beses mong makikita siya. At gusto mo ba napatayin din namin siya? Hoy, Meron bang pwedeng sumama kay Cop? hindi ko nakita o alam kung anong sasakyan ang sinakyan nila. 3, siguro 4. Oo, kung sasama siya kay Cooper doon bilang pag-iingat. Sabi ko nga, di ko alam tungkol sa kanya. Alam ko, marami sila dito. Mga 3 o 4. Pwede rin may iba pa sa sasakyan. May narinig ka ba? Narinig ko ang mga putok o anumang katulad noon. May narinig kaming ingay sa labas. Alam kong may ginagawa sila sa bahay ko kasi may nababasag akong naririnig. Sinabi ni Samantha kay Deputy na siya mismo ang nakalaya at doon nakatawag ng tulong. Kahit na hindi sa 911 ang tawag niya, kundi sa nanay niya, kaya nagtaka ang iba. Pinuhat niya ako at itinapon dito. Tinulungan niya ako makawala sa pagkakatali. Paano niya nalaman na ikaw ay isang... Dahil kinuha nila ang kanyang telepono, pero hindi nila kinuha ang akin. Nasa akin pa ang telepono ko. Kaya nagawa kong pumili. Kaya hawak niya ang telepono niya. Hindi, hawak nila ang kanyang telepono. Sige, Yan ang sinasabi ko. Anong numero ng kanyang telepono? hindi ko alam. Hindi mo alam, Ernest? Nakasave ba yan sa telepono mo? Oo, sige, tingnan mo yan. Look. Ha? Kailangan ko yung numero na yan. Kunin mo yung numero na yan sa kanya. So, nandito kayo sa kama. Tulog kami. Ako ang nasa bandang iyon. Siya ang nasa bandang ito. 5.6.
Sinabihan siya na tanggalin ang singsing niya. Narinig ko na, sinabihan siya tanggalin ang wedding ring niya. Baka makuha tayo ng mas malinaw na detalye tungkol sa mga tao o posibleng sasakyan. Hindi ko alam na ginawa ko yun. Nakatali ako dito. Negatibo. Sabi niya marami sila at lahat nakaitim. Sa tingin ko, yes. Hindi ko alam na ang sasakyan niya ay posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay. Pakicheck mo ay numerong yun para sa akin, ha? May iba ka pa bang narinig na sinabi niya maliban sa nabanggit mo? Sabi nila, dahil daw sa tatay niya kaya, tapos na siya. Oo, sinabi nilang ililigtas nila siya kung makakakuha siya ng $20,000 sa 5 minuto. Pero hindi niya kaya ang ganung halaga. Alam mo ba nangyayari? Hindi ko alam kung sino ang tatay. Wala na akong koneksyon sa tatay niya mula nung huli kaming nagka-problema. Sinabi nila na ang tatay niya ay nagsumbong at napakulong ang lalaki nila. At ngayon, gumaganti sila at inaagaw nila sa kanya ang isang tao. May inagaw siya sa kanila at ngayon ay may inaagaw naman sila sa kanya. At sinabi niya na wala itong kinalaman sa akin o sa mga bata dahil kami ay ibera lang sa pamamagitan ng kasal. Siya ay ibera sa dugo. At kiluhan nila ang kanyang ID at pitaka. Saan nangyari yun? Nasa loob ng kanyang truck. Nasa loob ng kanyang truck. Pinilit nila siyang sabihin na nasa itaas ako at pinutol nila ang aking damit. Narinig ko siyang nagsabi noon. At pagkatapos nilang patayuin ako, doon ang hubad sa harap niya. Habang tinatakot akong gagawa nila ako ng masama, sinabi ng lalaki. Hindi ko kaya. Nasa labas ka noon. Nasa sala ako hanggang dinala nila ako sa sala. Sabi niya, kunin mo ang damit mo at bilisan mo dahil hindi ako ganong klaseng tao. Kaya naghalungkat ako sa aparador ko. Sabi niya ulit, bilisan mo. At itinulak niya ang kutsilyo sa leeg ko. Kaya kinuha ko na lang kung anong damit at sinuot ko ito. Hinawakan niya ang damit ko at sinimula niya itong gupitin. Ginupit niya ito papaba sa kwelyo at pagkatapos ay inilagay niya ito. Anong pangalan mo? Samantha. Wolfer. Saan na yung damit? Nasa ibaba ba? Ano kulay nun? Gray na sweater yon. Gray na sweater. Laban na ito sa oras. Papunta ang mga investigador sa bahay ng tatay ni Ernie para suriin kung target din ang biyena ni Samantha. Ibinahagi ni Samantha ang mahalagang detalye. Posibleng hawak pa ni Ernie ang teleponyo na maaaring magbago ng lahat. Hoy, ito ang kailangan nating gawin. Kailangan ko mag-request ng emergency ping sa cellphone. Nakuha ko ng cellphone number. Nasa daan na rin si Baxter kasama. With Cooper. Kaya sabihin mo sa 330, kahit ano pa yan. Na papunta na si 500 at 12 kasama si 26 at pwede siyang mag-1022. Sige, sabihin mo na lang sa kanya yun sa radyo sa kanto. Emergency ito dahil sa posibleng sitwasyon. Kung magtanong sila, posibleng delikado ang buhay niya, kaya kailangan nating iping ang telepono niya. Habang sinusuri ang bahay, unti-unting sumasagi sa isip ang isa pang nakakabahalang na pagtanto. Hindi ako nakakakita ng maraming dugo, lalo na sa binugbog gamit ang baril. Wala naman talagang sa mga pader, kaya gusto kong tiyakin na hindi ito peke. Mukhang staged pa rin, pinike. Hindi makatuwira na eksena dahil matibay siya. Hindi, yun nga. Inaasahan ko mas makikita ko pa yun. Mas maraming dugo. Nang marahas. Kasi ang ibig ko sabihin, sinasabi niya na ilang beses siyang tinamaan, pinala ng baril or kung ano man. Ilang beses. Alam lang niya, itim na pistola yon. Lahat sila ay nakasuot ng itim. Itim na sapatos, walang kahit anong palatandaan. Hindi mo alam kung bakit may ginagawa yung sinayalaw sa live. Wala namang kakaiba based sa pagkakaalam ko. Ibig ko sabihin, palagi siyang umuwi ng gabi, araw-araw. Agad ko inisip na baka nangangaliwa siya. Wala rin siyang daanong kaibigan, kaya hindi ko ito itinuturing na biro.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari dati, parang iniwan na niya lahat ng kaibigan niya at wala na siyang pakikitungo sa kahit sino. Inaakusahan niyo ba ako ng kahit ano? Hindi pa sa ngayon. Sinusubukan na namin makuha lahat ng detalye ng mga nangyari. Well, Tinanong niya kung may tumawag sa akin, kaya titinan ko ang listahan ng tawag ko. ibig kong sabihin, may tumawag sa isang tao at may sinabi tungkol sa pera or ganun. Hindi ko pa nakikita ang mga taong ito. Sanay ako sa pagkilala ng boses, pero hindi ko nakilala ang kanila. Dahil hindi makita si Ernie, dinala ng mga deputy si Samantha para tanungin. Umaasang makakatulong ang kanyang kwento sa malaking pag-usad na kailangan nila. Ano ang unang naramdaman tungkol sa mangyayari? Kasi uminom ako ng Ambien, kaya medyo mahirap para sa akin magising. May reseta ako dito kung gusto mo makita. Kung hindi ako makatulog, dapat matulungan ka nito makatulog agad. Pero pwede ka rin madaling magising. Siyempre, alala ko na nun, medyo lampas alauna na. Nakita ko ang orasan. Pati sa cellphone ko. Medyo malabo pa kasi maaga pa akong nagising pagkatapos uminom ng pampatulog. May biglang humila ng kumot pababa na ikinagulat ko. Pagkatapos, may idiniin sa lalamunan ko. At hinawakan nila ako sa buhok at sinimulang hilahin ako palabas ng kama. Noong oras na yon, hindi ko pa alam ang nangyayari sa kanya hanggang sa pinadapa na niya ako sa sahig at pinagsama niyang itinali ang mga kamay ko. At inikot ko ang ulo ko at tumingin sa gilid at nakita ko may kaguluhan pero sobrang dilim sa kwarto ko. At lahat sila ay nakasuot ng itim. At may sinasabi pa sila o ginagawa nang pumasok sila sa kwarto? Ibig ko sabihin, Drake, anong sinasabi nila o anong ginagawa nila? Yung lalaki na, puro lalaki sila. Hindi ko maalala na may narinig akong boses ng babae. At para sa akin, halos manahimik na lang ako. Huwag kang maingay at huwag mo akong pilitin saktan ka. Huwag gagalaw, ipagdikit ang mga kamay. Sinusubukan kong makipag-cooperate dahil ayokong mamatay. Gagawin ko lahat ng gusto mo, basta huwag mo lang akong patayin, may mga anak ako. Kapag hinila ka nila, lalaki, paano kung hindi sila ganon pag ako naman ang hinila palabas ng kama? Hinihiga ako ni Jerry sa kama at pinadapa ako. Tapos, idiniin niya ang hawak niyang kutsilyo sa leeg ko. Sa pagitan ng mga talim ng balikat ko. Habang nasa ibabaw siya, napagod na ang kamay ko. May mga nag-aaway, pero hindi ko alam kung sino-sino o anong nangyayari. Basta may kaguluhan pa, kaya alam kong gusto nilang magising. May isang taong lumapit sa kanya at nagsabi, "Halika, umalis ka na dito." At doon niya ako, biglang hinila, hindi kalayuan sa kwarto ng mga bata. At ako'y nananalangin sa Diyos, hindi nila kailanman. Pumunta roon at napagtantong may mga bata roon. Hindi nila itinali ang mga binti ko hanggang bago nila ako iniwan doon. Bago ko pa kailangan maglakad ng paika-ika para kunin ang telepono ko. Pinipipilit nila akong maglakad at gawin ang lahat mag-isa. Tinutulungan lang akong magbalanse dahil di ko kaya. Nakatali ang mga kamay ko sa likod at pati bibig ko. Nagulat ako na di napunit bibig ko dahil sobrang higpit ng tali. Hindi niya nakilala ang boses. Wala akong ginawa. Sinubukan kong pakinggan ang lahat. Pinilit siyang magpakatapang para tumawag ng pulis. At sinabi niya, huwag tawagan ng pulis. At sinuntok nila ako sa bibig gamit ang baril. At sinabi, hindi yan ang sinabi kong iparating mo sa kanya. Sabi niya, pakiusap, sabihin mo ulit kung ano ang dapat mong sabihin. Pakiusap, ulitin mo lang. Kaya inulit nila ito. Hindi ko maintindihan dahil sobrang lapit nila sa mukha niya at parang umoma sa tenga niya. Sabi niya, "Sam, huwag kang tumawag ng pulis. Wala akong pakialam sa mangyari. Huwag kang tatawag ng pulis. Babalik sila at papatayin lahat ng mga bata." Habang nabubunyag ang mga butas sa kwento ni Samantha, ayaw ng mga investigador na basta tanggapin ang anumang sinasabi niya. Kasama rin sa proseso yung pagtingin nila sa phone records mo nitong mga nakaraang buwan. Alam mo, may mahanap ba ang kahit sino na magpapatunay o mag-uugnay sa kahit sinong sangkot dito gamit ang telepono?
Sigurado ko ba dyan? Oo, makikilala ko ang boses na familiar sa akin. Hindi. Ang tinutukoy ko ay kung sangkot ka sa nangyari sa asawa mo. Hindi. Kaya wala ka talagang kinalaman dito. Wala talaga akong kinalaman dito. Hindi ako magiging ganito ka-cooperative kung meron. Ibig ko sabihin, hindi porket nakipagtulungan ng isang tao, ibig sabihin wala siyang ginawa. Siyempre, kung gusto ng isang tao na iligaw tayo. Naisip ko na ba yun? Naisip ko na bang saksakin siya? Oo, ilang beses na. Naisip ko na rin bang barilin siya kung may baril ako? Aminin ko, naisip ko rin yun. Dinala niya ako sa puntong gusto ko na siyang tapusin. Ganun daw ang nangyari kagabi. Hindi. Hindi kanya nadala sa sundulan kagabi. Hindi. Wala kaming away noon. Kaya ano ang mandadala sa'yo sa puntong gusto mo siyang barilin o tumigil? Kung makita kong sasaktan niya ang mga anak ko, Kailan ang huling beses mo ginawa yan? nung pinaaresto ko siya noon. Noong 2014, nakakuha si Samantha ng utos na nagbabawal kay Ernie na lumapit sa kanya matapos niyang akusahan si Ernie na inatake siya. Kalaunan, kinumpirma ng mga piskal na dinala siya para tanungin at kalaunan ay inaresto. Ngayong gabi, wala kang kaumayan sa pagkawala. Alam mo yan, Mama Daddy. Hindi. Sigurado ka dyan. Tingnan mo, harapin mo ako. Kailangan ko malaman ng totoo. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Ernie? Hindi. May kinalaman ka ba sa pagkamatay niya ngayong gabi? Hindi. Patay na. Patay na siya. Yun ang sinusubukan ko alamin. Kung patay na siya, hindi. Sa tingin mo, buhay pa siya? Sana nga. May kinalaman ka ba dito? Wala kang kinalaman sa pagkawala niya? Wala. Kung sakaling, huwag naman sana, na matagpuan siyang patay, may kinalaman ka ba doon? Ako piwantay. Hindi. Wala siyang kinalaman. As in, wala talaga sa nangyari gan. Wala talaga. Hindi pa sila umalis ngayon. Parang hinahawakan lang siya para makalapit sa tatay niya. Ayoko. Talagang makipaglokohan sa'yo pagdating sa asawa ko. Hindi pa ligtas si Samantha. Ilang oras na siyang kinukwestiyon. Sige, may tatanong ako sa'yo. Paano ka humingi ng tulong kung nakatali siya? Ginamit ko ang ilong ko. Ibig sabihin, hindi nila kinuha ang telepono mo. Iniwan nila ang telepono mo doon. Inanong nila ako kung may telepono ako, sabi ko wala. Kinanong din nila siya paano niya nakuha yon. Sagot niya, gumapang siya sa tagiliran niya. Nasa kwarto ka yon? Nasa itaas ako at naitulak yon sa ilalim ng gilid ng kama sa parehong bahagi. Doon mo ba talaga nilalagay yun? O dinala mo lang doon sa loob ng 5 minuto? Hindi, nahulog yun mula sa kama. Nang hawakan nila ako, naramdaman kong dumulas yun kasi kadalasan nilalagay ko yun sa ilalim ng aking. Kaya bakit mo ginising ang mga bata? Bakit mo pinuntahan ng paaralan at ginising sila? Ilang taon ang mga anak mo? Ito, 3 at 1 at natakot talaga ako sa mga pinagdadaanan namin ng mga magulang nila, ako at ang tatay nila dahil sa kanila. Itali sila gamit ang baril at tumawag sa 911. Sino ang tinawagan mo? Ang nanay ko una sa contacts ko. Mukha ko lang ginamit ko. Kaya imbes na tumawag ka sa 911 para humingi ng tulong, nanay mo ang tinawagan mo. Ano mo pipindutin ng 911 gamit ang mukha mo? Paano mo naman natawagan ng nanay mo gamit ang mukha mo? Di ko tinawagan si nanay. Pinindot ko na agad yung unang lumabas. Nagkataon lang na nanay ko pala yon. Pero ang ibig ko sabihin, so pinindot mo na talaga yun? Oo, dinihit ko lang yung mukha ko sa telepono at yun ang numerong napili. Wala akong pililing particular na numero, basta tumawag yung ako kahit kanino. So hindi mo pala sinadyang tawagan si nanay mo? Hindi, tumatawag lang ako kahit kanino. Tingnan mo. Hindi ko maintindihan kung paano mo inuutusan ang anak mong 7 taong gulang na tumawag sa 911. May tulong nga tayo. Kita mo. Yan ang sinasabi ko. Mga ganitong maliliit na bagay ay mukhang ayos lang. Kaya hindi sana lahat sila humihingi ng paumanhin ngayong umaga. Okay lang ba sa'yo kung kausapin ko muna ang nanay ko bago ako tuluyang pumayag dyan? Kung wala ka namang tinatago, bakit hindi mo ako kausapin? Hindi ito laban sa'yo bilang tao, kundi sa mga pulis sa pangkalahatan. Maraming negatibong naririnig at parang hindi talaga sila tumutulong. Ganon din ang CPS. Gusto ko lang marinig ang opinion ng nanay at tatay ko kung makakabuti ito para sa akin. Wala naman akong tinatago at ako mismo ay walang problema na gawin yon. Pero ayokong gumawa ng isang bagay na baka sa huli ay makasama sa akin o magkaroon ng maling akala tungkol sa akin. Gusto ko sana ang mga magulang ko. Alam mo ba? Alam mo kung anong iniisip ko?
Sa tingin ko, hindi na magtatagal at ipakukulong ka na nila. Yan ang iniisip ko. Sa tingin ko, pinagtatawanan mo lang ako simula pa noon. Ginawa mo. Oo, tama ako. Sa tingin ko, sinungaling ka. Yan ang iniisip ko. Sa palagay ko, alam mo kung sino ang gumawa nito at papaniwalaan ko muna ang kwento mo. Yan ang nasa isip ko. Habang tumitindi ang pagtatanong, isang bagong pangalan ang nakatawag pansin sa detective. Sa tingin ko, alam mo. Sa palagay ko, alam mo kung sino ang gumawa nito at natatakot ka. Yan ang sinusubukan kong iparating sa'yo. Huwag kang matakot magsabi ng totoo. Kung kilala mong gumawa, alam mo rin ang dahilan nila. Wala kang kasalanan dito. Pero ang mapapalabas na may kasalanan ka ay kapag napatunayan namin, nagsinungaling ka sa amin dito. Pero, kung ganun na, alam ko kung sino ang gumawa nito at kung bakit nila ginawa ito. Hindi ba kasabwat na rin ako? Hindi. Hindi, ginagawa ka lang nitong natatakot na inang may mga anak. Yun ang ibig sabihin nito. Ano sa pang bagay? Sige, kita mo, alam mo, Sam, alam mo, hindi ako nandito para magsinungaling sa'yo. Alam ko. Isa pa, hindi ko rin sigurado kung alam ko talaga. Sige. CJ? Nasa ospital ako, kasama ang kaibigan kong si Charlotte. May kasama siyang lalaki. At Diyos ko, hindi pwedeng malaman nilang sinabi ko ang alinman dito. Marami silang kaibigan dito at malalagay sa panganib ang buhay ko. Sige. Pero ang tanging alam ko pa ay si Dean Burr ang nagsasalita tungkol sa kanya. Tungkol sa mga problema, tulad ng sinabi ko lang sa'yo, nahihirapan akong pag-usapan sa mga kaibigan ko ang mga problema namin. Wala rin naman ako masyadong kaibigan. Kapag may chance akong makasama ang kaibigan ko, gusto kong pag-usapan kung may problema kami. Pero nitong mga nakaraan, wala namang gaanong problema. Nagka-problema kami sa bahay at matagal ko na hindi nakikita si Charlotte. Sige. May kasama siyang lalaki sa kwarto at nagsasalita ito tungkol sa kung paano dapat tratuhin ng lalaki ang babae at kung paano hindi mo dapat gawin ang mga bagay na yon sa isang tao. Siya raw ang bahala sa sitwasyon. Hindi ko siya sineryoso. Sige. Kita mo, Sam, alam mo kung sino may gawa nito, pero hindi yon. Wala silang ebidensya na siyang gumawa. Ang meron naman ako ay sinabi niya. Sino yung lalaki? John ang pangalan niya. Sabi ng mga opisyal, ang John o John Rebel na tinutukoy niya ay isang lalaking nagngangalang Jonathan Sanford. Nang makilala niya si Samantha, kakalabas lang niya ng kulungan dahil sa pagpasok sa bahay para magnakaw at malaswang gawain sa bata. Kung siyang gumawa, sino pa yan isasama niya? Hindi ko kilala kahit sino sa mga kaibigan niya. Pero kahapon sa ospital, may kasama siya lalaki na kilala ko mula sa bayan. Ang pangalan niya ay Tay. Sino? Hey, Rain. Tay? Tay, itim siya. Tay Rhymes, isa siyang lalaking itim. Oo. Sige, kasama niya siya. Saan siya galing? Hindi ko pala sabi o kasama niya siya sa ospital. Hindi ko masisiguro na sila ang tamang mga tao. Pero alam mo... Kilala ko ang lalaking ito, Sam. Alam mo, itong lalaking ito ang gumawa nito. Alam mo siya ang gumawa nito. At ito ang punto. Pero bakit? May malala siyang problemang psikolohikal. Bakit? Ano ba sinabi mo? Anong sagot mo nung sinabi niyang aayusin niya ang problema? Natawa ko sa kanya, akala ko nagbibiro siya. May isa pang tao ron. Sino nandun? Pero hindi ko alam. Sumasumpa ako sa Diyos, di ko talaga alam. Ang alam ko lang, marami siyang tinatawag na kapatid. Palagay mo ba, pumunta sila doon at ginawa ito dahil lang naging masama siya sa'yo? Hindi ko alam. Nasaan ang bentahan natin ng droga? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Pero ikaw? Alam ko na maraming oras ang asawa ko. Pero sa kaibuturan mo, sa tingin mo ba siya na? Oo. Sigurado kang siya gumawa nito. Hindi ako sigurado. Hindi ako pwedeng maging sigurado dahil wala akong nakita na mga mukha. Eh ano naman ang nagpaisip sa'yo na siya nga ang gumawa? Sa paraan lang ng pagkakasabi niya, kahit tinawanan ko lang siya. Umupo siya ng ganito, ngayon sa bahay mo. Bakit mo naisip na siya yun habang nasa bahay mo? Dahil sa taas. May isang lalaki doon na kasing katawan ni Jeremy. Totoo ito. Yan ang totoo. Si John ay payat. Payat. Matangkad at payat. Meron siyang hindi magandang record. May isang matangkad at payat na lalaki doon. Si John Grebel?
Hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi. John. Sia. Kilala naman siya ni Charlotte Marsh. Oh, sige. Magkasama silang makatira. Malalaman natin kapag natapos ka na, mahanap natin siya. Pakiusap, huwag niyo akong idamay dito. Ayoko nito. Sasabihin ko na sa iyo ngayon, ang tanging paraan para masiguro natin yan ay kung ituturo mo siya at alam mo siya ang gumawa, o kaya ay arestuin siya at palayain namin siya mula sa kulungan. Hindi kanya mapapakulong. Ayokong may pumasok kahit sino. Kung ganon, mas mabuti pang harapin mo na. Ipaliwanag mong maayos na kapag tumawag ako ng pulis, papatayin nila ang anak ko. Dahil nakita ni Samantha ang tatlong sumalakay, napunta na kay Jonathan at mga kaibigan niya ang atensyon. Ang tanging alam ko lang tungkol doon sa matabang lalaki ay tinawag siyang Jojo. Pero sinabi nila sa akin na hindi raw yon ang tunay niyang pangalan. Sabi nila, parang Jose ata pangalan niya, pero wala talaga akong alam sa isa pang lalaki. Nakakatakot talaga, oo. Umasa ako na dinala lang nila siya sa labas at binubog ng gusto kung buhay pa siya. Nakakatakot talaga ang hitsura ng ikatlong lalaki. Pero hindi mo alam kung sino siya. Hindi. Hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi, tinatawag nila siyang... Paulit-ulit siyang tinatawag na Jojo. Tinanong ko si John, sabi niya Jose ang pangalan niya. Yun lang ang alam ko tungkol sa kanya at nakakatakot siya. Kaya kapag pumasok ako at sinabi, may lalaking itim doon kasama si John, pwede kong sabihin, uy, andyan si John, andyan si Tay, nasaan si Jojo? Alam nila agad kung sino ang tinutukoy ko. Yun ang tawag nila sa kanya. Oo, Jojo ang tawag sa kanya ng lahat. Kinumpirma ng mga detective na Jose Ponce ang tunay na pangalan ni Jojo at Octavius Rhines naman si Tay. Pareho silang ni-recruit ni Jonathan. Plano nilang lagyan ng meth ang track ni Ernie para mapasabit siya sa hulihan sa droga. Pero naniwala ang grupo kasama si Samantha na mas madali siyang patayin. Sa puntong ito ng interogasyon, tila hindi sigurado si Samantha kung buhay pa o patay ang kanyang asawa. Isa kang dapat nating maintindihan, hindi natin alam kung buhay pa siya o patay dahil hinahanap pa rin natin siya. Pero halimbawa, kung sakaling matagpuan natin siya at siya ay patay na, nagsasagawa sila ng autopsy, malalaman nila at masasabi sa atin kung kailan siya namatay. Kaya kailangan kong tiyakin na ang oras na ibinigay ko sa iyo ay tugma sa oras na sinabi mong pumasok sila sa bahay mo. Ang oras na ibinigay ko sa iyo ay eksakto. Ayaw ko sabihin na siguro na lahat na sinulat ko sa pahayag na yon. Totoo lahat ng sinabi ko sa naunang pahayag. Gusto ko lang masiguro na ang mga medical na manggagamot, kung sakaling matagpuan siyang patay, na sana ay mali kami at buhay pa siya. Pero kung sakaling nasobrahan nila at nasaktan siya ng gusto, ayokong bumalik, tapos sabihin ng medical examiner na ang oras ng pagkamatay ay mga alas 8:30 o alas 9 ng gabi. At pagkatapos, di mo na siya makikita bago iyon. Hindi ko alam. Kailangan pa natin siyang hanapin. Yun ang ginagawa namin. Pero dahil hindi ka naging tapat at di mo sinabi kung sino ang kumuha sa kanya, nasayang ng oras. Ngayon, halos alas 10 na ng gabi. Nasa bahay ko kami mula alas 12:30. Ngayon mo lang sinabi ang totoo, pero sila ang kumuha sa'yo sa bahay. Alam mo, itong oras nang nasayang na sana yung nagamit namin sa paghanap. Naghihintay siya ng balita sa asawa niya. Nakalito sa iba ang kilos ni Samantha nang iwan siya sa interview room kung saan nadodrawing siya ng mga puso sa whiteboard. Pagkalipas ng mahigit 1 minuto, nagsulat siya ng mga pangalan sa whiteboard pero binura rin. Wala pang 10 minuto ang lumipas, isinulat niya, "Hello my love" at "I need you honey." Sa huli niyang sulat, may mensahe siya para sa mga investigador. Nahanap niyo na ba ang asawa ko? Ayon sa mga dokumento ng korte, alam na ni Samantha mula umpisa ang nangyari sa asawa niya. Nahanap ng mga detektib ang mga mensaheng pinadala niya kay Octavius Rhines habang hinahanap ang telepono ni Ernie. May mensaheng nagsasabing patayin, Sarah, itapon ang telepono at umalis ka. Ayon sa opisina ng Sheriff ng Titus County, inamin ni Samantha na gamit ng mga suspect ang sarili niyang Chevy Equinox. Ngunit itinago niya ang impormasyong ito ng ilang oras habang iniimbestigahan. Natunton at inaresto ng mga deputy sina Jonathan Sanford at Jose Ponce habang paalis sila sa Titus County Regional Hospital. Naaresto si Octavius Rhines Halos 1 linggo matapos noong Pebrero 26, 2015 ang ibinunyag ng mga suspect sa mga investigador ay ang pinakamasamang kinatatakutan nila, hindi na nailigtas si Ernie.
Nalaman ng mga investigador mula sa impormasyon na dinala si Ernie sa isang liblib na lugar sa timog silangan ng Lone Star Steel Mill, Camp County, Texas. Dinala siya sa gubat at pinatay. Sabi ng mga investigador, si Jose Ponce ang bumaril at ang bala ay pumasok sa likod ng ulo ni Ernie. Pero lahat ng mga suspect, kabilang sina Jose Ponce, Octavius Rhymes, Jonathan Sanford at Samantha Wolford, ay kinasuhan ng pagpatay at kidnapping. Hindi na humarap sa isang hurado sina Jonathan at Jose. Umamin sila sa pagpatay at kidnapping at hinatulan ng 50 taong pagkakakulong. Sumugay si Octavius at dinala ang kaso sa korte. Nahatulan siya sa aggravated kidnapping na may 23 taong kulong at dagdag na 75 taon para sa pagpatay. Sumugay si Samantha sa paglilitis. Ano kaya ang kalalabasan? Noong Setyembre 14, 2017, mahigit 2 taon matapos mapatay si Ernie, napatunayang nagkasala si Samantha Wolford sa pagpatay at kidnapping. Siya ang tumanggap ng pinakamabigat na parusa sa grupo, 79 na taon sa kulungan. Ayon sa Texas Department of Criminal Justice, magiging kwalipikado si Octavius Rhymes para sa parole sa Agosto ng 2026. Kwalipikado para sa parole sina Jonathan Sanford, Jose Ponce at Samantha Wolford sa 2000 at 4 na po nagsisilbi si Samantha Wolford ng sentensya sa bilangguan sa Gatesville, Texas. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Female Criminals. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo muli dito sa susunod para sa isa pang kaso.